Hello mga bibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Nako, Gwen Garcia ayaw bumaba sa pwesto. Grabe si Gwen. Hindi niya gusto na may ibang papalit sa kanya. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Gwen Garcia ng Kabibig? Nag-file ng urgent motion to suspend proclamation ni Pam Baricuatro. Ayaw niyang ipaproclaim na si Pam Baricuatro ang nanalong governor ng Cebu, mga kabibig. Nako, agad-agad. Commission on Election, nag-send siya. Gwendolyn Garcia versus Pamela Baricuatro. Very urgent motion to suspend proclamation. O yan ha, ipakita ko sa inyo itong ginawa ni Gwen Garcia. Nakakahiya, oy. Nakakahiya para sa mga Cebuano ba, na bakit ayaw matanggap ni Gwen Garcia na talagang wala na. It's time for her to goodbye the palace na. Ito very urgent motion to suspend proclamation. Petitioner Gwendolyn F. Garcia Counsel most respectfully states a petition for disqualification was filed against respondent and the same has yet to be resolved by his honorable commission. Bakit? Ano bang kasalanan ni Pam? Binuto lang siya ng maraming Pilipino, ng mga Cebuano. Under Section 72 of the Omnibus Election Code, cases of disqualification should be prioritized. Cases of disqualification and the final decision of the COMELEC should be rendered not later than 7 days before the election in which the disqualifications is sought. Ngayon lang siya mag-file ng kaso ng disqualification case kay Pam sa panahon ng election. Hindi siya nag-file doon kasi fail niyang mananalo siya. Ngayong talunan na siya, 1 million votes plus na kay Pam. Kay Gwen naman hindi pa nga nakatungtong ng 1 million. Ngayon nilibing siya ni Pam Baricuatro. Ngayon nakaisip siya na ipasuspend agad-agad ang proclamation. Ito pa, considering that today is the canvassing of the election returns for the 2025 national and local elections, petitioner respectfully moves for the suspension of the proclamation of respondent as governor of the province of Cebu. This is accordance with Section 11 of COMELEC Resolution number 11046. And thus, ito daw ang laman, Section 11, petition if unresolved before completion of canvass effect. If a petition to deny due to course to or cancel a certificate of candidacy or disqualification or declaration of nuisance candidate is unresolved by final judgment on the day of the elections and the grounds therefore are strong, the petitioner, si Gwen ang petitioner, where our premises are suspending the proclamation of Pamela S. Baricuatro as governor of the province of Cebu pending the petition for disqualification. Grabe. Wow, grabe si Mama Gwen. Talagang hindi mapipigilan na gusto talaga niyang ipasuspenso itong si Pamela Baricuatro. Gusto niya na siya lang talaga ang manalong governor. Na ayaw siyang, dapat siya lang at walang papalit sa kanya. Ang taong bayan na ang nagsalita. Ang mga Cebuano na ang nagsalita na kailangan mo nang mamahinga. Kailangan mo nang to step down. 'Di ba? Bakit mahirap ba to wave a white flag at sabihin mag-concede na ako kasi nakita naman sa boto? Tapos ngayon, dahil daw sa disqualification case ni Pamela, saang banda pwedeng ma-disqualify si Pamela Baricuatro? Ngayon na lang na nakita mo na ang resulta na sabi siya tuwad-tuali ka na dihaday na wala ka talagang makikita na mananalo ka. Yun, kabibig, yun ka. Pinag-uusapan na maraming netizen ngayon. Ito ang komento ng mga netizen ngayon ha. Sabi ni Tio Moreno, Dear Gov. Gwen Garcia, please respect the decision of the Cebuanos. I know you refuse to respect the office of the Ombudsman Philippines, but please respect democracy. Tama. The people of Cebu have spoken.
Talo ka na, tanggapin mo na. Accept the fact that you lost because you turned your back against a Cebuano and did everything to aslik Bongbong Marcos. Tama. Deserve mo yan. Inuna mo kasi ang politika kaysa welfare ng mga taga Cebu. Alam mo ka, bibig, sabi ng iba, alam mo, Gwen, kung sino mong pwedeng rason kung bakit ka natalo? Kasi kay Bongbong Marcos. Hindi mo naramdaman, hindi mo na maobserbahan, at wala kang pakialam sa feelings ng mga Cebuano nung nasaktan sila, nung pinakulong ni Bongbong Marcos, di umano, si Duterte. Hindi ka nakipagsympathize sa kanila. Ang ginawa mo, mas doon ka pumunta sa kalaban. Mas doon ka confident na mananalo ka. Sabi na Izang netizen, hard loser yan. Ayaw lay, naog na lay, buutan may lay-lay, di ba? Di matanggap. Nabangag na siya, di tanggap kasi malaking gastos ng amo niya. Akala niya mauto niya ang mga Cebuano sa 20 pesos na bigas. Ayun. Comment ng mga netizen, nakakaya naman to sa mga Cebuano, di ba? Hindi matanggap ang pagkatalo, dapat ka nang umalis dyan, Gwen. Nakakahiya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ikaw pa ang una. Ikaw talaga ang unang nagsumite ng motion to suspend the proclamation of Pamela Baricuatro as the new governor of the Philippines. Sabi mo pa dito, very urgent motion. Grabe. Ano ba naman yan, Gwen? Please lang, respetuhin mo kung ano ang isinisigaw ng mga Cebuano. And this time, it's for you to reflect kung ano ba ang nangyari. Bakit ako iniwan ng mga Cebuano? Ano bang nagawa ko sa kanila? Binigyan ko naman sila ng pasigarabo sa Sugbo, soroy-soroy Sugbo. Yun ba talaga ang gusto ng mga Cebuano? Baka nakalimutan mo ang healthcare services sa mga probinsya ng Cebu. 'Di ba? So, yun kabibig. By the way, kabibig, nagsumiti rin, naghain din si Attorney Russo Zaragoza, isa sa mga legal counsel ni Cebu gubernatorial candidate Pam Baricuatro, ang isang motion upang iproklama na si Baricuatro bilang bagong gobernador ng Cebu. Ito ay matapos na hinihintay na lamang ang transmission ng higit 800 baluta mula sa isang presento sa pinamungahan. Punto ni Zaragoza na hindi na makakaapekto ang nasabing bilang ng balota sa resulta ng halalan, kung saan nangunguna si Baricuatro na may higit 1 milyong boto, habang si Gwen Garcia ay meron lamang higit 744,000 na boto. Ayon sa COMELEC, iproproklama nila si Baricuatro kung walang mangyaring transmission pagsapit ng 2:00 ng hapon, mga kabibig. Si Baricuatro, si Pam Baricuatro ay nagpasalamat na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So heto po ang mensahe ng pasalamat ni Pam Baricuatro para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We are grateful sa inyo, especially to run under PDP. Kaya nga yeah, that's what I said earlier, no? I want to thank PRRD, no? But it's bittersweet because I won, but it's not yet here. So my happiness will be completed when you return home. Yeah. Thank you kaayo ninyong tanan. Thank you. We are grateful sa inyo, especially to run under PDP. Kaya nga yeah, that's what I said earlier, no? I want to thank PRRD, no? But it's bittersweet because I won, but it's not yet here. So my happiness will be completed when you return home. Yeah. Thank you kaayo ninyong tanan. Thank you. So yun ang mensahe ni Pam Baricuatro para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And I hope na kung ano man ay ipinagkatiwala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para kay Pam Baricuatro ay kanyang magampanan ang kanyang tungkulin bilang bagong governor ng Cebu Province. So heto na kabibig, I think ipaproklama na si Pam Baricuatro sa manood tayo mga kabibig. Nako. Ipaproklama na ba? Kasi inihintay lang yata nila yung mga ilang balota na transmit. Pero si Gwen ay agarang very urgent motion to suspend. Nako, ito si Gwen talaga.
Ano ba ang So hinihintay? kaganina kung nasubayay ba inyong nasugatan kay murag nagkaguliyang diri ay matod pa adunay kampo o representante sa kampo ni Governor Gwendolyn Garcia ni sumiter og petition nga ihunong usa isuspenso ang Board of Canvassers ngadto sa usa ka miyembro sa kampo ni Pamela Bari 4 nga respetoon ang sanctity sa Correct. election process ilabi na nining canvassing of votes. So so kanina nagkaguliyang man kay matud pa dunay attempt na ang kampo ni Governor Garcia magsumiter og petition or motion nga isuspend una ang proklamasyon. So karon ang latest nato mga suking tigpaminaw sa Sansar Cebu ug sa Super Balita gidaog si Governor Garcia sa vote counting dito na sa lungsod sa Pinambungahan. Sa lungsod ni sa Pinambungahan mo ni ang gipaabot nga canvassing of votes transmission sukad pa kagahapon nanalo mo si na Gwen yung sa- lungsod nga wa pagid Sa or pinangungahan. tugay nga naka-transmit Ito pala na yung sa mga hinihintay na pipila. Transmission ng Kakulian. balot sa So pinamumunan. pero in total number of votes dako gyapon biya taas gyapon og votes nga nakuha si Pamela Bari 4 sa karon nga election. Ang katong gihatag dito, ipakita ko o kini petition na gold yes wa pa na nakita. Tingnan ko anang gihang dokumento na petition is just a petition received by the law department. The one that can order to hold the proceedings is the commission. Wala may ikuan, sir, sa akin na sabot-sabot, ako siya i-explain na you will make a manifestation here, pero hadlock siya na, ikuyog siya sa kuhan. Mo na siya, di ba? Ang iyang dokumento at ipakita ko, ipagod sa media, ilang i-file ito ang petition sa law department. But we all know that filing a petition does not mean ako. So, dili na ito makitid ang mga tao para ito makitid yung magdali-dali kung manatanan, bilgid na tanan, bilgid na noon o kumusyon. Hanggang na ito. Kung dito na ito ang kuwan, dito na ito ang kuwan. Atong lowering sa threshold, bilgid na ito ang pagbuton, atong na pagbuton, kaya i-generate ang CCS. Thank you. I love you, sir. Ang daming support sa Pamela Bari 4 sa saan. Duterte ang isusunod ng mga tao. Kita yung kabibig, ha? Tingin kita. So mao to ang nahimong explanation sa atong provincial Cebu Provincial Comelec Officer nga si Attorney Marchal Sarno din siya usab ang chairperson sa Cebu Provincial Board of Canvassers. So matod pa niya adunay kampo sa or representante sa kampo ni Governor Garcia nga nisumiter kuno og petition or motion nga stop ang proclamation. So gitubag ni Sarno ang naitabong komosyon kanina no kay iyang gihangyo ang mga tao ilabi na sa kampo ni Bari 4 nga irespetoon lang dili lang mag-imo kagubot kay mato pa katong nga petisyon kay petisyon lamang igo lang kuno nagpahibaw ang katong representante ni Garcia na doon na sila isumiter ng petition dito sa Law Department ato na sa Comelec Manila. So matod pa ni Sarno sa ilahang part diri sa probinsya dili sila makapa-implement anang motion nga suspension kung walay direct order gikan sa Comelec Manila. Si Comelec Manila kuno magpakadaog sa order if pabor ba ang Comelec Manila sa maong motion or dili. So karon matod pa ni Sarno fully transmitted naman ang mga votes
gikan sa nakadiyang lungsod sa probinsya sa Subo, labing wahi kay So yun nga, pinangunahan kabibig, ang nangyari is, nag-explain ng COMELEC na So oo gipabot nga, naman nila merong ang printing motion, sa mga urgent motion official to suspend the documents proclamation na of ilang pirmahan. Governor Pamela Hingpit Baricuatro. lagi nilang Ang sabi naman ng COMELEC Cebu ang na leading wala silang na karapatan para candidate ng mag-suspend, presume kundi ang governor ano lang ang of Cebu COMELEC sa Manila. Pamela So naghihintay din sila kung ano ang Baricuatro. response So, paminaw ng sa COMELEC San Manila. Suso. It's because kinadress ng Tutok lang kampo mo diri ni sa atong Governor live Glenn coverage. Garcia ang kanilang Alam mo motion sa to mga suspend latest proclamation update. of Pamela So far, Baricuatro sa Manila. nakuha nga mga So balita nagkintay diri. sila ng Mga response impormasyon galing sa kabahin Manila ini ang padayon nga Cebu. eleksyon So yun nga 2025 kabibig, sa probinsya hinihintay pa sa rin Subo. kung ano ang So, magiging may hatol yapon-yapon nito, din. kung claim na ba si Pamela Baricuatro bilang bagong governor ng Cebu. So yun kabibig muna ang ating latest lebak-lebak for today. Later on live maybe or magbigay ng update kung na-proclaim na si Pamela Baricuatro. Sana maging maayos at maging fair ang COMELEC kung tingnan nila kung ano ba talaga ang sitwasyon at kung ano ang sigaw ng mga Cebuanos sa Cebu. Kung grabe no urgent to, tawag dito, grabe ang ginawa ni Gwen, no? Tawag doon, urgent to suspend the proclamation. Grabe. Very urgent daw. Ito ang ginawa nila. Yun lang po ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone. See you next time.